Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin gamit itong mystical cards kung ano ang energy para sa mga Virgo. Mamaya mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no. Kasi sa dulo ng video na ito ay doon natin malalaman kung yes or no ang magiging kasagutan. Pati na rin kung ano yung dahilan kung bakit yes or no yung naging sagot. Isang card lang ang kailangan natin para dito sa mystical cards. Ayan, may message pa. Itong unang card mo pinapakita na merong celebration. Patungkol yung celebration sa karir mo o kaya sa negosyo or sa kapwa mo. Magandang pagkakataon na mas magpapa-improve or magpapaunlad ng buhay mo. Dahil sa nakikita naman sa cards na kapag green, money kasi yun guys. Natatanaw mo pa ba yung hanggang dulo ng card na puro green? Kasi pangmatagalan yung makakamit mo na abundance. Yung abundance na binabanggit ay surprise. Biglaan na lang darating sa buhay mo. Ito rin yung magiging sagot sa mga hadlang na nangyayari sa buhay mo. Na para makamit mo na yung inaasam mo na happiness. Mas lalo kang may inspire at mamahalin yung sarili mo dahil sa mga magandang nangyayari sa buhay mo. Gamit naman itong tarot cards, alamin natin ang energy para sa career, sa financial at health. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ace of Swords, Ace of Wands, Queen of Cups. May mga Virgo na meron kang bagong sisimulan na challenge ito pero magpapa-excite sa iyo. Magandang oportunidad ito at saka malaki yung potential mo. May mga taong ko-question sa mga magandang nangyayari sa buhay mo. At maunawaan mo yung sitwasyon ng kapwa mo kasi yung nararamdaman nila ay pinagdaanan mo din. Ang ilan sa inyo sa career, dun ka pa rin naman sa kumpanya nyo. Pero ibang trabaho na yung gagawin mo. Meron ding mga person na magta-travel or sa ibang bansa, magtatrabaho o kaya yung negosyo mo ay ini-export mo or import. At saka sa negosyo, magpapalit ka ng lugar. Hindi man ngayon, soon. Kasi lalaki yung negosyo mo eh. At saka sa career or negosyo, huwag ka na magtaka kung bakit may mga taong nagsasabi ng problema sa iyo. Nararamdaman kasi ng kapwa mo yung kabaitan mo. At saka yung mga advices mo ay nakakapag-heal sa iba. Para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, munti ka na kayo magkahiwalay ng person mo. Meron kasing isa sa inyo na naglihim na sinasabi na kung ano yung katotohanan. Nagkaroon ng masinsinang pag-uusap at naunawaan ng person mo
yung side mo. Sinisikap ng person mo na matupad niya kung ano yung mga nasabi niya sa iyo. Nagiging maingat siya. Para naman sa ilang single, pwedeng schoolmate mo ito, katrabaho, kakilala, na unti-unting nade-develop yung feelings mo sa kanya. Pero nauuna yung hiya kesa sa sabihin mo yung feelings mo dun sa person. Ibinabaling mo yung atensyon mo sa iba, pero alam ng puso mo kung sino yung totoong gusto mo. Queen of Swords, Eight of Wands, Knight of Pentacles. Sa mga cards na ito, ipinapakita na kung meron ka mang kinikimkim na sama ng loob, ay mawawala na ito. At kung may problema ka man, ay may solusyon ang darating. Kaya mo hindi sinasabi yung kinikimkim mo na sama ng loob or naiisip or napupuna, kasi maingat ka, understanding at saka pasensyoso. At meron itong magandang naging resulta sa iyo at saka sa mga taong nasa paligid mo. Pero iwasan mo nang magkimkim ng sama ng loob kasi hindi yun makakabuti sa kalusugan mo. Merong person na pagdating sa financial, marami siyang maibibigay na advice sa iyo. Lalo na pinapakita sa mga cards na yung paggastos mo ay kontrolado. Mas lalo pang nag-grow ang financial mo at saka may mga good decisions ka rin pagdating sa negosyo, sa investments. Kung nag-e-effort ka na at walang pagbabago sa financial mo, darating ito sa iyo soon. Para sa mga single or nasa relationship, pwedeng family member mo ito. Kung meron ka mang karelasyon, in-laws mo ito, na itong person na ito ay dadamayan ka sa hirap man or ginhawa. Para sa ilang single, may potential person kang nakilala na nagkaroon kayo ng relasyon pero hindi ito nagtagal. At huwag mong hayaan na masanay na makipagrelasyon na panandalian lang. Para hindi mo ma-miss yung chance na makilala yung nakatadhana sa iyo. Sa mga nasa relationship, kaya merong person na tutulong sa iyo kasi may ilan sa inyo na nagkakaroon ng problema sa relasyon. Kayong dalawa ang mag-ayos ng problema bago pa ito lumaki. Page of Wands, the Temperance, the High Priestess. Hindi mo inaasahan itong pagbabago o kaya bagong direksyon. Kasi pinapayuhan ka ng mga cards na yung tagumpay ay ma-achieve mo kung i-maintain mo yung purpose mo sa buhay. At yung nababalanse mo yung bawat sitwasyon. Sa ngayon, maguguluhan ka kung ano ba yung purpose mo talaga sa buhay, kung ano ba yung mangyayari sa buhay mo. Pero habang nagpapatuloy ka, at saka marami kang na-experience na ina-apply mo sa buhay mo na may pag-iingat, marirealize mo na marami ka palang pwedeng magawa. Isa-isa mong matutupad ang dreams mo. Sikapin mong alamin kung ano yung gusto mo talaga at ito yung ipagpatuloy mo. Matuto ka ring makiramdam at maging wise sa mga decisions mo. May ilang Virgo na healthy ang kalusugan mo at ang iba naman ay magkakaroon ka na ng baby. Kung ikaw yung babae, pareho kayong healthy ng baby mo.
Pero mag-ingat pa rin ang mga Virgo, anuman ang kondisyon mo, kasi may mga sakit na hindi na-detect. Kaya, hinay-hinay sa kinakain at iniinom. Para sa ilang single, may potential person na bago ka matulog, siya yung naiisip mo. At kapag gising mo naman, siya pa rin yung pumapasok sa isip mo. Unti-unti ka nang nagkakaroon ng interes sa kanya. Ang ilan na nasa relationship, tingin mo hindi ka mahalaga sa person mo kaya gusto mo na itong tapusin. Pero ang totoo, ang person mo hindi talaga siya expressive sa feelings niya. Kung ang ilan hindi ka honest sa person mo, yan yung malaking problema. Mas maigi na sabihin mo sa kanya yung totoo kahit gaano man ito kasakit. Itong 10 of Cups ang nagpapaunawa na kahit hindi bed of roses, ang relasyon nyo ay mananatili pa rin yung pagmamahalan sa pamilya, sa relasyon at sa isa't isa. Nakadalawang cards ka na sa hirap at ginhawa, may mga taong dadamay sa iyo. Single ka man or nasa relationship. Itong damo naman ang nagsasabi na may mga panahon sa buhay mo na halos mawalan ka na ng pag-asa. Pero sa bawat chapter, meron kang sisimulan at mas magiging exciting ang buhay mo. At saka nakadalawang cards ka na rin na merong someone na close sa iyo na merong itinatagong sikreto. Malalaman mo ito at saka marami kang marirealize. Dahil sa itong 2 of Swords ang nagsasabi na meron kang gagawing importanteng desisyon. Pwedeng nangyayari na ito ngayon or soon mangyayari na iisipin mo yung pros and cons sa bawat sitwasyon. Sa pagdedesisyon, huwag mo masyadong tagalan kasi nakalatag na mismo sa harap mo yung katotohanan para sa pagkakaroon ng desisyon. Suriin mong maigi yung makakabuti sa iyo. Ito na yung magtanong ka na ang magiging sagot ay yes or no. I-pause mo muna yung video para makapag-isip ka ng tanong. Ang sagot sa tanong mo ay no. Pero aalamin din natin yung dahilan kung bakit no ang sagot. Itong energy ng no na card, merong sitwasyon sa buhay mo na katulad sinabi kanina sa tarot cards na meron kang desisyon na gagawin, tutulungan ka ng universe na para makita mo ng maliwanag yung katotohanan na makakabuti sa mga decisions mo. Pwedeng patungkol sa love life, sa career mo, sa negosyo, or sa money. Ito na yung dahilan kung bakit no ang sagot. Kasi hindi pa ito yung tamang panahon. May mga kailangan ka pang ma-experience, maunawaan sa buhay mo, bago mo makamit yung gusto mo. Kung single ka, merong bagong person na darating sa buhay mo na magtatagal ang koneksyon nyo o relasyon. Kung nasa relationship ka naman, masusolusyonan yung problema nyo ng person mo. Umuulit lang diba kasi yun na yung mensahe. Kung gusto mo ng happy outcome, kailangan may bigayan. Importante yung kooperasyon, pagkakaisa para makukuha mo yung kailangan mo at maintindihan. At ganun din sa kapwa mo.